Tumawag kayo sa headquarters. Magpadala kayo ng ambulansya dito. Yes, sir. Mukhang wala mabubuhay dito, pare. Ngayon nga. Sige. Tingnan nyo. Oh, may buhay pa. Sige, hanapin nyo, hanapin nyo. Patay ko. May bata nga. Uy, buhay pa to ah. Oh. Boy, pare. Ale, okay ka lang ba? Maglaking tanong yan. Di ba bang okay yan? Si Ara. Aramina? Ano kailangan niya Aramina dito? Mga tanga. Si Araceli. Siya ang nakagagawa ng lahat ng ito. Ale. Sir, paano ang bata? Saan ang dadalhin niya? Sino ka mo? Naku, sino itong mga tao ito? Anong ginagawa niyo dito? Ha? Sino? Sarinto Reyes po. Nakar at Cruz. Teka muna, mga pulis kayo? Bakit kayo nandito? Mawalang galang ho, miss. Teka, Miss Horinda, ako ang teacher ng mga ampon dito. Horror? Niloloko mo ba ako? Horinda! Miss Orinda, may bata po kami rito. Kamamatay lang po ng mga magulang niya. Kailangan po ng matutuluyan. Naku, ang tapa! Hindi kami basta tumatanggap ng bata dito. Aba, dapat sumunod kami sa tamang proseso. Sa utos ng korte. Evaluation ng social worker sa DSWD. Horinda, Ay, Sor? sinong kausap? Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Naaksidente po ang mga magulang ng batang ito. Siya lang pong nabuhay. Ha? Diyos na mahabagin. Naipasurin niyo na ba sa doktor? Opo, wala naman po siyang sugat. Maliban lang sa pasa at sa agalos niya. Oh, Hindi ho namin alam kung saan siya dadalhin eh. tama ang ginawa ninyo. Tama. Hindi po siya nagsasalita. Naiintindihan ko. Sa tingin ko sa kanya siguro mga 1 taon siya. Maliban sa pakiwara namin, nagugutom na po siya. Kaya naisip po namin dito siya dali sa bayan po ninyo po. Mabibigyan niyo po siya ng... Pag-aalaga at pag-aaruga. at ng pagkain na rin po. Pagkain. Baby, ako si Sor Agida. Siya naman si Miss Horinda. Ikaw, ano pangalan mo? Gabriel po. Gabi for short. Kawawa naman ang batang ito. Kung hindi mo masabi ang pangalan mo, kami na lang magbibigay ng pangalan sa'yo, ha? Okay lang? Ano kaya ang magandang pangalan para sa kanya? Tapiana. Ew! Horinda, huwag mong nilalaro ang ginagawa natin, ha? Buti nga. Lumba-lumba. Kontrabida tong sang to ah. Pinagpala tayo. Matapos maglakbay ng batang ito, sa piling natin siya iniluklok ng Panginoon. Ang lalim. Kaya, ang dapat na pangalan mo ay Beatrice. Ha? Beatrice. Beatrice? Okay na rin. Ang ibig sabihin, ang pinagpalang manlalakbay. Kaya na maigit. Ayokong pinaglalaroan ng pagkain. Oh, bakit, Bea? Anong problema? Tutuksohin lang po nila ako, Sir Agita. Lagi po nila akong tinutukso, lalo na po pagkainan na.
hayaan mo lang. Huwag mo silang pansinin. Ha? O sige, doon ko na pumesto sa tabi ng mga kaibigan mo. Wala po po kaibigan, Sir Agida. Bea, 8 years old ka na. 7 taong ka na dito. Ibig mo sabihin, wala kang naging kaibigan? Nahihiya po ako eh. Tsaka po pag nakita po nila ako, papagtawanan lang po nila ako. Hayaan mo, akong bahala. Pag may nakita akong tumawa sa'yo, pagsasabihan ko. Ayos ba? Okay ba sa'yo? O, sige, alika na. Kumain ka na. Kumain ka na. Kumuha ka na ng pagkain mo dyan. May tago kayo sa telepono. Oo, sige, salamat. O, sige na, Bea, ha? Humalap ka ng mga upuan mo dyan. Halika na. Ay! Ay! Ayoko ng matakaw! Nag-aagawan pa kayo ng pagkain. Kumain ng maayos. Ayoko ng maingay. Kataba-taba talaga. Siguro, kinain ng mga magulang niya, no? Nako! Ayoko ng maingay. Sinabi ko nang kumain lang kayo eh! Kain! Bakit niyo po pinag-iinitan si Bea? Wala namang ginagawa sa inyo. Yabang kasi. Taba-taba na nga. Akala mo kung isa sa hindi malapatan dahil sa kayabangan. Baka hindi mataray. Mahihain lang. Woo! Nagtatanggol. Puntaan niyo yan dito. Ni minsan, hindi mo sinubukan kausapin. Sige nga, kausapin mo na. Pwedeng umupo. Alam mo, wala na akong naaalala kundi itong ampunan na ito. Kasi sabi ni Sir Agida, baby pa lamang ako nang iniwan ako dito. Ikaw, naaalala po ba yung mga magulang mo? May kapatid ka ba? Paano ka naman nagipagkaibigan yan kung ayaw mo sumagot? Sira din na nga na yung pagkaibigan. Ikaw pa itong mayabang. Oo nga. Yabang naman ito. Taba-taba mo eh. Parang baboy. Beyang baboy! Beyang baboy! Beyang baboy! Beyang baboy! Beyang baboy! Ayoko ng maingay! Kain! Ay! Huwag kayong nakatingin sa akin. Kain! Teka, si Taba Chin-Chin. Sabi natin. Taba Chin-Chin. Taba Chin-Chin. Taba Chin-Chin. Oing, oing, oing. Teka, tingnan mo isang yun. Parang diring-diring na yung pagkaibigan. Eh, pare-pares lang naman tayo, di ba? Pinag-iinitan nyo pa kasi. Nagkakrush ka yata dun sa Taba Ching-Ching na yun. Teka, may naisip ako. Dali mo sa kwarto mamaya, Randy. Ano naman yan? Basta, dali mo sa kwarto mamaya. Sabihin mo, pinatatawag siya ni Sir Agida. Ayoko yata lukuhin siya. Di ikaw na lang ang lolokohin namin. Sasabihin namin, boyfriend ka ni Taba Ching-Ching. Boyfriend ni Taba Ching-Ching. Boyfriend ni Taba Ching-Ching. Hindi na ako boyfriend, ha? Yun naman pala eh. Di, dali mo sa kwarto. Boyfriend ni Taba Ching-Ching. Nandiyan na siya! Hindi! Saan tayo pupunta? Tinatawag ka ni Sir Agida. Sige ka, magagalit yun sa'yo. Iwan ko dito. Saan ka pupunta?
Abangan bukas! Habang inaapi sa ampunan si Bea, lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang papa, pero may kaibigang aaliw sa kanya. Ayaw mong tinutukso ka. Di mo na maliit na bilog, maliit na bilog. Si Randy na inabandona ng ama. Bakit akong iniwan ni tatay dito, Bea? Subaybayan ang pag-usbong ng kanilang pagkakaibigan.